So this is why I think calisthenics will be one of the biggest sports sooner or later dito sa Pilipinas. What is up? My name is Adi Casil. I am a freestyle calisthenics athlete. I started around 2017, 18, 19 sa calisthenics era nung wala pang masyado nakakaalam ng sport na to, and I grew into a kind of decent freestyle athlete nowadays. I'm also competing at calisthenics freestyle events sa BGC around Manila. Just like any other guys na experience na sa sport na to, mahilig din ako magsalita and gumawa ng mga videos na ganito about sa calisthenics. So, matagal ko na rin gustong gawin to actually, no? Like, kung paano mag-grow yung sport na calisthenics, kung ano yung mga i-expect natin sa future about sa sport na to. Let's dive deeper into why I think calisthenics will be one of the biggest sports, especially here in the Philippines. So number one is yung growth ng sport. Back when I started calisthenics at around 2017, 18, 19, wala pang masyadong nakakaalam ng calisthenics. Ang alam lang nila, push-up, pull-ups. Bakit hindi na lang daw ako gumawa ng barbell or bumili ng dumbbell or mag-gym para lumaki yung katawan ko? In the first place, calisthenics is not just about getting a great or decent big physique. Calisthenics most of the time is about controlling your body weight, mastering your body weight. Makapag-planche, mabigat na weighted pull-ups, makapag-handstand push-up, magkaroon ng mga gravity-defying skills. Yun ang nagde-defy sa ating mga calisthenics athlete yung magkaroon ng mga skills na parang tayong mga calisthenics athlete lang yung mga makakagawa. Naalala ko nga rin nung may sumali na group sa Pilipinas Got Talent, which was sila Sportis. Mga taga Baguio. Is ang sabi pa nga nung isa sa judge na si Vice Ganda is parang nung binanggit nila yung word na calisthenics is sa gym daw ba yun, sa pull-up, yung talagang alam mo yun, yung kapag sinabi yung calisthenics is parang pag sinabing calisthenics, like hindi mo maiisip na calisthenics. Pag sinabing calisthenics, gym, okay. So, ganun yung naiisip nila automatically. Ngayon, kapag nagpunta ka sa kahit saang sulok ng Pilipinas, I think kapag binanggit mo yung word na calisthenics sa teenager, sa mga college student or sa mga nagji-gym, automatically ang sasabihin nila sa'yo is yung pull-ups, yung planche, yung lumulutang yung katawan, yung malalakas sa body weight. Nade-define na nila ng maayos yung calisthenics, kaya para sa akin, grabe yung nagiging growth ng sport nito. And unti-unti habang tumatagal yung panahon, during nung nag-start ako no 2017-18, wala pa masyado eh. Pero nung 2021, nung nag-start yung pandemic, 2020 pala rather, 2020, 21, 22, 23, and 24, grabe, ang dami ng malalakas ngayon sa calisthenics. Ang dami ng nakakapag-planche. Yung planche sa Pilipinas is parang puro bad form pa dati. Naalala ko yung mga planche ng iba is parang banana pa. Tapos parang nakabend pa yung kamay nila kapag nagpa-planche sila. Ngayon, ang dami ng may kaya ng straddle planche na perfect form, multis na perfect form, front lever na perfect form, ang dami na nag-freestyle, ang dami na nagsa-statics. Grabe bro. Yeah, I think it's gonna be one of the biggest sport here in the Philippines. Number 2 on why I think calisthenics will be big is because aware na tayo. Awareness, basically. Madami na rin nakaka-recognize ng sport natin eh. Kapag sinabi mong calisthenics sa mga random na tao, hindi man lahat makakasagot. Pero most of the time, merong isa sa 10 tao na magsasabing, yung pull-ups, yung push-up. Nade-define na nila unti-unti yung calisthenics. Kaya I'm not gonna go too much deep into this category kasi sasabi ko naman na sa first category, mas nag-grow yung sport na to unti-unti habang tumatagal. So awareness, aware na yung mga Pilipino kung ano yung calisthenics, kaya mas nag-grow yung sport na to. Number 3 is yung hype. Don't get me wrong, I think yung hype is medyo delikado minsan. For example, kapag masyadong na-hype yung isang bagay, tendency biglang magpa-plummet down and bigla na lang mawawala ng parang bula. Pero, ang maganda sa hype is nakakatulong to na kumbaga parang isigaw sa mga tao yung kung ano yung hype. Like for example, hype ang calisthenics ngayon. Halos lahat ng Filipino ngayon pag sinabing calisthenics, alam nila kung ano ang calisthenics. And pag sinabi mong calisthenics, si Riazin, si Adi Casil, sila ganto, sila ganyan. Automatically may maiisip kagad sila na athlete dahil hype yung sport eh. Alala nyo ba dati nung naging hype yung pagje-gym, nung pandemic yata yun or 2022, 2021 era is nung na-hype yung mga bicep boys. So,
So nung na-hype yung gym, nung na-hype yung parang mga transformation videos, syempre nagpuntahan lahat sa gym. Ang daming nagstay and ang dami ring umalis. Pero importante, ang importante sa hype is despite sa madaming umaalis, ang importante ngayon is aware na yung mga tao na kapag kunyari na-hype yung gym is kapag nag-gym ka, gaganda yung katawan mo. Kahit madami man umalis, madami man hindi nag-continue ng progress nila sa gym dahil sumabay lang sa hype, madami naman naging aware. So, ang tendency niyan is pwede pa silang bumalik and pwede nilang maikwento sa ibang mga tao na uy, kapag nag-gym ka, alam mo ba, gaganda yung katawan mo. Awareness, chain, basically, snowball effect yung mangyayari and habang mas madaming tao yung nakakaalam ng sport, mas madaming tao yung nakakaalam ng bagay na yun, mas mag-grow siya. Mas malaki yung chance niya rather na mag-grow. And the last reason on why I think calisthenics will be big here in the Philippines someday is yung height and weight advantage natin is magagamit natin ng sobra sa pagka-calisthenics. Kapag sinabi mo kasing calisthenics is bodyweight training, and syempre, the lighter you are, the smaller person you are, the easier calisthenic skills is gonna be. Personally, I am 6 feet and grabe, napakahirap mag-training ng skills. Mahirap mag-training ng mga calisthenic skills na leverage-based. For example, planche, front lever, I'm not gonna go too deep into that. Physics, mas mabigat ka, mas mahaba yung mga bias mo, mas mahirap mag-planche, mas mahirap mag-front lever kasi mas mabigat yung dala-dala mong weight compared sa mga taong nasa around 5 foot, 5'3", 5'5", mas maliliit and mas magagaan na build. Don't get me wrong, Filipino din naman ako and medyo nabiyayaan lang ako ng medyo okay na height. Pero majority kasi ng mga Filipino is ang ano ba ang average height ng Filipino? Search nga natin, wait lang. Filipino average height. Search naman natin. What is the average Filipino weight? For a 163 cm tall person, a Filipino, considerably light, my bro. Laking tulong yan pagdating sa kapag nagtitraining ka ng planche, kapag nagtitraining ka ng mga multis, ng mga statics na malalakas. Ang laking advantage yung meron tayong mga Pilipino pagdating sa calisthenics. Kaya I think, personally, magagamit natin yan and that's why mag-grow pa ng mas malaki yung sport na to kasi marirealize ng mga Filipino na uy, ba't ang dali mag-planche? Uy, ba't ang dali mag-freestyle? Uy, ba't ang dali mag-ganito, ganyan? Kasi magagamit mo fully yung pagiging lightweight mo, yung pagiging medyo on the shorter side mo. Pero again, madami akong kilalang heavyweight, madami akong kilalang matangkad din. Hindi lang naman ako yung nagka-calisthenics na 6 feet. Mga taong nagbabasketball na hindi naman ganun katangkad pero nag-excel. Pero what I'm saying is, mas malaki physically yung advantage ng mga shorter Filipino pagdating sa mga skills ng calisthenics. And that's why I think mas lalago yung sport kasi magcha-champion yan automatically yung mga magagaan na malalakas on the shorter side. Still, ayoko din naman maging pessimistic sa akin. Daming mga champion na malalakas. For example, si I Am Hausers na 6 feet. Daniel Slizans na 6 feet na mabigat and freestyle champion. It's all for you! World Street Workout Freestyle Champion. Bro, no excuses talaga. Pero syempre, at the end of the day, those are just my honest opinion on why I think calisthenics will be a huge sport in the Philippines someday, sooner or later. If gusto mo pa ng mga calisthenics discussion video na ganito, you're on the right channel. Make sure to subscribe, like, and comment down below what topics I should discuss about calisthenics next.